Mr. David Licauco, abay totoo nga ang balita na nagsinungaling dahil dito. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. And for today's video to na dahil bago tayo magsimula, of course magbasa tayo ng ilan sa mga komento ninyo sa comment section patungkol po sa ating latest update. So magbasa tayo. Unahin po natin ang komento mula kay Ma'am Ching Reliho Sopotot. Sabi niya, "Hello Mr. Reds, bakit kaya ang mga bashers palaging binabash si David? Inaano sila ni Ginoo? Wala naman silang ambag sa buhay ni Barda. Higit lang nasa puso nila, wala silang magawa kahit ano pang pambabash. Lalong sumisikat ang Barda, God bless." True naman po tayo dyan, diba? Alam niyo yung mga bashers po kasi is meron silang mga secret supporters. Ayan. Sabi ni Miss Lorena Peterson, sige no, lahat ng sagot niya talagang pinag-iisipan talaga. Gusto niya maayos lahat. Professional at wala siya di kayang gawin lalo na magkaroon siya ng GF. Gusto rin siya at alagaan siya, mamahalin siya ng lubos. Ayan. So, salamat po, Ma'am Shi. Sabi ni Miss Aileen, sana Gemma bigyan nyo na ng movie or teleserye si David at Barbie para mawala na stress ko. Isa po kong OFW na lagi nakasubaybay sa kanila. Ayan. So, marami po talaga tayong mga supporters at marami tayong mga viewers na nanggaling pa sa ibang bansa na talagang nagtutuon ng oras, talagang sobra kung gaano po nila sinusuportahan ng Barda. Sabi ni Miss Karina Enriquez, galing ng Vitamilk, it tells all, it's not an ad alone, but there's something in it and it's about Barda. And then sabi ni Ma'am Cherilio, si morning Miss Taras, nagpasalamat ako sa Vitamilk. Kinilig ako sa Barda. Sana balang araw magkasama sila sa movie or teleserye. God bless. Ayan. So lahat po tayo wish natin na matupad nga yung wish ng mga fans. Sabi ni Miss Elaine, Barda is real. Even if they don't have projects together with no movies and no TV projects, no visibility, but in real life, they were together. I'm happy for them. Ayan. So ito naman yung kanyang komento with regards to this. So, ito yung mga totoong supporters diba? Wala man tayong makita na any evidence sila po ay meron pong movie or projects together, pero still nananatili pa rin po kayong sumusuporta. So ngayon, pag-usapan po natin ang ilan sa mga nilalaman ng interview ni Mr. David Licauco at ihimay-himayin po natin kasi may part po dun sa interview niya with Mr. Boy Abunda na inamin niyang totoong nagsisinungaling siya or nagsinungaling siya. Ang balitang David aminado sa kabagalan ay isang nakakaaliwan at bibigay inspirasyon, kwento hinggil sa personal na katangian, karera at pananaw sa buhay ni David Licauco, isang kilalang aktor sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Mula sa simpleng payag na siya ay mabagal sa tunay na buhay, umabot ito sa mas malalim na pagtatalakay sa kanyang pinagdadaan ng karanasan, pamilya at kung paano niya hinaharap ang mga hamon sa kanyang profesyon at personal na buhay. Si David Licauco ay unang nakilala sa publiko nang maging isang first runner-up and Mr. and Mrs. Chinatown noong 2014. Ito ay isa sa mga unang pagkakataon na nakilala ang kanyang pangalan at dito rin nag-umpisa ang kanyang pagpasok sa mundo ng showbiz. Kahit hindi niya original na planong sumabak sa industriya ng aliwan, ang pagkakataon na makalabas ng bahay at makakuha ng atensyon ay nagtulak sa kanya na mag-audition at sumabak sa entertainment scene. Talagang ang kakaiba ang kanyang simula. Sinabi nila na napilitan siyang sumabak sa show business dahil hindi siya pinapayagang lumabas ng kanyang mga magulang noon at ginamit niya ang pag-aartista bilang paraan para makakuha ng oras na mailabas ang sarili sa bahay. Isang nakakatuwang kwento na nagpakita ng pagsisikap at pagiging determinado niya mula sa simula. Sa kanyang interview, sinabi niya na may mga times na talagang hindi niya sinasabi yung totoo sa kanyang parents o sa mami niya. Na once sa aalis siya, sinasabing may shoot, meron siyang gagawing shoot pero
yun pala siya po ay gigimik kasama ng kanyang kaibigan. Kaya po sinasabi niya dito na aminado siya na ginagawa niya talaga yung magsinungaling noon para talaga makalabas siya. Kasi parang kahit nasa right age na pala si Mr. David, hindi pa rin siya basta-basta pinapayagan ng mami niya na lumabas ng bahay. So, isa sa pinakapiling bahagi ng balita ay ang pag-amin ni David na siya ay mabagal kumilos at chill sa totoong buhay. Ayon sa aktor, kahit na tila relax-relax siya at parang tamad sa personal na kilos, pero pagdating sa trabaho ay seryoso at masipag siya. Sa isang banda, maraming maaaring nakaka-relate sa ganitong personalidad. Ang isang tao ay tila kalmado at hindi nagmamadali sa pang-araw-araw na buhay, ngunit kapag may responsibilidad o trabaho, nagbibigay siya ng buong atensyon at sigla. Ito ay magandang at inspirasyon para sa maraming kabataan na minsan ay nadidiskaril dahil sa stereotype na kabagalan ay palaging masama. Ang kwento ni David ay patunay na hindi nangangahulugang di siya achiever kung hindi ka mabilis sa kilos o tahimik sa personalidad. Kasi alam natin na si David Licauco po is a nonchalant, no? Nonchalant siya NR siya, no reaction siya at all, diba? Sometimes kahit na may mga sinasabi ka, parang wala siyang reaction. Ganun yung pagkatao niya, diba? Kalakip din sa balita ng bahaging tungkol sa pamilya ni David. Si David ay apo ng kilalang parapsychologist na si Jaime Licauco na pinarangalan sa larangan ng paranormal at spirituality. Ito ay nagpapakita na hindi lamang artista ang pumanig sa talento at husay ni David, may impluwensya rin mula sa pamilya na nagturo sa kanya ng malalim na aral tungkol sa buhay. Si David ay nagkwento ng marami na natutunan mula sa kanyang lolo na lalo na tungkol sa meditation, pagiging present, manifestation at intuition. Mga konseptong hindi karaniwan sa mga ordinaryong kabataan, ngunit naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na pananaw. Ang mga ganitong mga aral ay nakatulong sa kanya upang mapanatiling grounded ng sarili, lalo na sa kabila ng pagiging busy niya bilang aktor, negosyante at personalidad sa social media. So, bukod sa kanyang personalidad at pamilya, isa ring napansin bahagi ng balita ay ang kanyang sleep apnea, no? Hanggang ngayon pala talaga is dumadanas pa rin si David Licauco ng sleep apnea o ng isang seryosong kondisyon. Ang sleep apnea ay isang sitwasyon kung saan ang isang tao ay panandaliang humihinto sa paghinga habang natutulog na maaaring magresulta sa mga bangungot at kawalan ng tulog. Ayon kay David, noong unang panahon ay nakala niyang paranormal ang dahilan kaya siya nakakaramdam ng kakaiba habang natutulog hanggang sa napagtanto niya na ito pala ay dahil sa kawalan ng hangin habang siya ay natutulog. Kaya parang medyo may trauma si Mr. David Licauco pag siya ay natutulog, no? Kasi parang yun yung kanyang dinadanas hanggang sa ngayon. Sila pa naman po talagang prone po sila sa pagpupuyat. Kaya yun yung isang bagay na medyo kinakatakot din itong si David Licauco. Kaya naman dapat ngayon pa lang masolusyonan niya na yan. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.